Magandang umaga po sa inyo, Moto Arc here, nagbabalik para sa panibagong vlog na naman. At yung pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa kung kailan po natin dapat or anong pagkakataon po tayo dapat mag-reset ng ECU at TPS ng ating mga motor. So itong vlog na to ay kadugtong lamang po nung nakaraang vlog natin recently na tungkol sa kung bakit kailangan natin mag-reset ng ECU at TPS. So nauna yung bakit, pero dahil mahaba na yung vlog, pinutol na natin doon. Ngayon tutuloy natin, sasagutin natin kung kailan ba natin dapat i-reset yung ECU at TPS natin, anong mga pagkakataon or kung anong sitwasyon, mga ganong bagay. Hindi yung basta-basta lang tayo magre-reset ng ECU at TPS, lalo na kung hindi naman po natin kinakailangan. So may mga pagkakataon na kailangan po natin dapat talagang mag-reset ng ECU at TPS. So bago ang lahat, ano nga muna yung ECU at TPS at kung bakit ba natin siya dapat i-reset? Ano yung dahilan? So unahin natin yung ECU. So yung dalawang yan, by the way, is parts pa rin po ng ating mga motor. Nasa motor po natin yan, huwag kayong mag-alala. Wala yan sa ibang lugar, no? Unahin natin yung ECU. Ang ECU, ito marami na rin nakakaalam nito. Yung ECU, sa mga FI kasi na motor, uso na po yung may ECU sa mga FI. Pero sa mga hindi FI, sa mga karburador, wala pang ECU yan. Yung ECU, yan po yung pinaka-utak or pinaka-computer box ng ating mga motor. Modern na po kasi tayo ngayon eh. Wala na po yung mga mechanical na ano. Halos ano na po ngayon. Parang yung motor inaano na rin eh. Hinahalin tulad na rin po sa computer. Kumbaga may program na rin po. At yung ECU na yon, nandun nakastore yung mga files, may mga settings po doon na nakaset, which is isinet sa mga computer, sa mga device, mga ganong bagay. Kumbaga siya yung pinaka-utak, pinaka-control unit ng ating mga motor. Also pag inalis natin yon, nasira yung ECU, hindi gagana yung ating mga motor. Magloloko yan kung may sira. Yun, kung madamage man yung ECU natin, pwedeng magloko din yung ating mga motor or hindi na rin gumana. So napakalaga ng ECU para sa ating mga motor. Yung ECU, acronym po siya for Electronic Control Unit, or yung iba Engine Control Unit. Yon, ECU, Electronic Control Unit. Kumbaga siya po yung nagko-control ng ating mga kabuuan ng ating mga motor. So narugtong po yan sa mga sensor sa pamamagitan ng mga wire. Siyempre, kung sa tao, utak yung magdudugtong po at magdi-distribute ng mga information is yung ating mga nerves, di ba? So dito sa motor natin, mga wires, papunta yan sa mga sensor. So sa tao may mga digestive system, may mga ano pa bang system. Yun, doon din, parang inahalin tulad ko sa tao para magets nyo yung concept ng ECU. Na yan yung pinaka-utak. Ano naman po yung TPS? Yung TPS naman po ay Throttle Positioning Sensor. So yan, parang under lang siya ng ECU eh. Yung ECU pa rin yung pinaka-utak. Yung TPS parang under lang siya ng ECU. Baga minor, medyo minor, pero importanteng part pa rin po ng ating mga motor. TPS, Throttle Positioning Sensor, coming po sa kanyang pangalan. Ito po yung sensor para sa ating throttle positioning. So ano nga ba yung throttle positioning? Yung throttle positioning po, yan po yung kakayahan ng ating mga throttle na mag-match po sa andar po natin. So kapag wala po sa tamang andar yung sensor natin, or defective po yung TPS natin, yung sensor natin, throttle positioning sensor, hindi po magmamatch yung piga ng ating throttle sa takbo natin. Maybe kapag bumira tayo ng konti, lagapak na tayo, talagang harurot na. Pero pwedeng may mga chance din po na kapag sira yung sensor, birit na tayo pero yung andar konti lang. So yung sensor na yon yung nagbibigay ng information sa ating ECU na sa ganitong piga ng ating throttle,
is aandar na tayo. So kumbaga parang ano, nasa normal condition. Kapag sira yung sensor na yon, wala, pwedeng ano, pwedeng piga ka na ng piga yung andar mo, kakarampot lang, ganung bagay. So yun yung TPS na tinatawag natin, throttle positioning sensor. So ngayon, kung bakit natin sila kailangang i-reset, nasa isang video na yan, pero ulitin ko na lang ngayon. Una sa lahat, kailangan po nating i-reset yung mga yan dahil may default setting po yan eh. Kumbaga, halimbawa magre-reset tayo ng isang bagay, cellphone na lang, i-reset po natin siya or i-reboot, tama ba? Basta reset. Kumbaga, ibig sabihin kasi ng reset, di ba, i-set mo ulit sa pinaka default setting niya or yung setting na kung saan bago pa lang yung cellphone, yung setting from default setting or from manufacturer. Kumbaga, nung kinuha mo yung cellphone, medyo naguguluhan na ako. Nung kinuha mo yung cellphone, di ba, may default setting na yan. Ngayon, yung setting na yan, syempre may times na gagalawin mo yung mga setting, yung brightness, yung sound, or etc. etc. Ngayon, pag nireset mo yung cellphone, babalik yan sa default setting kung saan yung setting na yon, yun yung katulad ng setting na from manufacturer. Kumbaga default. Alam niyo na yun, di ba? Default. Kumbaga yung pinaka setting po niya, pinaka default, pinaka baseline ng setting. Yon. Parang ganun din sa motor. So kapag nag-reset tayo ng ECU at TPS, babalik po siya sa pinaka setting po niya, pinaka default. Kumbaga yung setting na yon, yun yung sinet ng manufacturer nung Honda. So kung ano yung setting na yon, yung default setting na yon, maganda po yun sa ating mga motor. Nakakatipid tayo ng gasolina, etc. etc. Dahil yung setting na yon maganda para sa ating mga motor. Ngayon, kailan tayo dapat mag-reset? Kailan nga po ba natin dapat i-operate yung pagre-reset ng ECU at TPS? Syempre hindi naman tayo basta-basta magre-reset lang ng walang dahilan. Kailangan may ginawa tayo sa ating mga motor para mag-reset tayo, may dahilan. So dito napapasok yung kailan, di ba? Una sa lahat, kapag nagalaw po natin itong mga parts na to sa ating mga motor, yun po yung mga rason kung bakit kailangan na po nating i-reset yung ating ECU at TPS. Una na po dyan, yung ating air, hangin, air intake and exhaust. Intake, papasok, exhaust, palabas. So kumbaga sa tao, yung ilong natin may inhale, may exhale. Yung intake, papasok, exhaust, palabas air intake and exhaust ng ating mga motor. Yung ating mga motor kasi is parang may baga din yan. Parang tao lang din yung ating mga motor, pero ano siya, no? Robot, parang mechanical. Yun, may mga parts na halintulad sa tao yung motor natin. Katulad na lang yung air intake and exhaust. Saan nga ba yung air intake and exhaust na yan? May ilong ba yung motor natin? Wala po. May tinatawag po tayong airbox, di ba? Alam niyo naman yung airbox. May mga video naman tayo about sa air filter. Ayan, airbox, yun yung pinakalalagyan ng air filter kasi natin. Yun yung pinakabaga ng motor natin. So sa airbox po na yon, dun po pumapasok yung hangin. Yung air filter, yan na lang po yung nagsasala ng hangin. Kumbaga kailangan kasi ng motor natin ng malinis na hangin. Syempre hindi rin hindi rin porke yung motor yan, okay lang kahit maruming hangin. Kailangan din yan ng malinis na hangin. Kaya may air filter tayo. Yung na-filter niya na hangin, dediretso po yan sa throttle body. Alam naman po natin yung throttle body, di ba? So kung hindi nyo pa alam yung throttle body, nasa may makina po yan, sa may bandang itaas ng makina. Kung may throttle po tayo, ito throttle lang to. Yung throttle body nasa may makina. So bakit tinawag na throttle body? May throttle na tayo dito eh. Yung throttle body kasi yung pinaka magre-react kapag ginalaw natin yung ating throttle or silinyador. Halimbawa, inikot po natin tong throttle po natin na to, gagalaw po yung throttle body natin. May parang gate doon or parang valve na kung saan nagdedepende po sa piga ng ating throttle yung bukas po ng gate na yon or pintuan.
the more na inikot po natin yung ating mga throttle, the more na mas bubukas po yung ating mga gate sa ating throttle body. Kung gusto nyo makita yung ano na yun, yung gate na tinutukoy ko, yung parang pinto, tignan nyo yung video natin sa paglilinis ng throttle body. Makikita nyo yung kaloob-looban ng throttle body. So kapag pinihit po natin to, syempre magbubukas yung gate pinto, may papasok na hangin dyan. Yung hangin na yun galing nga yan sa airbox, galing sa na filter ng air filter natin na hangin. So medyo malinis na yung hangin na papasok dyan. Ngayon dun sa throttle body, diretso yun papunta naman sa combustion chamber. So dun sa combustion chamber, dun pumuputok yung hangin at gasolina. So sa mga hindi nakakaalam, medyo komplikado rin po kasi yung pag-explain sa ano, siguro bukod na video ko na lang kung paano gumagana or paano napapaandar yung ating mga motor. Komplikado kasi talaga yan. Pero ayan, yung ano lang, pinaka basic concept. Yung hangin natin, diretso po yan, dadaan sa throttle body, and then diretso sa combustion chamber kung saan papuputukin or iipitin ng piston yung hangin natin at gasolina. So yung gasolina dyan din diretso, mamaya dadako tayo dun sa ano, sa gasolina. Sa hangin muna tayo. Nakakalito to eh. Kahit ako nalilito eh. So yun, nandun na tayo. Ngayon yung hangin, about sa kanina sa air filter, kapag nagpalit po tayo ng air filter na medyo malalaki yung butas, malalaki yung mga holes, yung mga pores, kasi hindi naman natin makikita talaga yan, pero para may idea kayo, yung mga air filter na malalaki yung butas is yung mga washable air filter. May malalaking butas niyan kasi ano yun eh, parang metal sheets yung ano nun eh, ewan ko kung ano yung ano, parang kaya nga washable, parang lilinisin mo na lang yon. Kasi yung stock po natin is parang ano siya, parang papel. Yung air filter natin parang papel, yung tipong mafi-filter niya talaga. Ngayon yung washable kasi malalaki yung pores niyan, kaya naman yung hangin na papasok, iba yung volume, iba yung dami ng hangin. Ngayon maninibago po yung ating ano, yung pasok ng hangin sa ating combustion chamber. Siyempre maninibago yan. Dati konti lang yung hangin na pumapasok dito ngayon parang ang dami na, mga ganon. So kailangan po nating mag-reset ng ECU at TPS para yung air and fuel mixture ratio, ayun, dako na po tayo sa air and fuel mixture ratio, is matimpla niya po ng maayos. Yan din po yung ano, yan din po yung sagot sa kung bakit tayo dapat mag-reset ng ECU, kasi mababago po yung air and fuel mixture ratio. Kagaya nga ng sabi natin sa previous video, may tamang timpla po tayo ng hangin at gasolina. So kung isang kutsara ng hangin yung papasok, kailangan isang kutsara din ng gasolina, parang ganon. Pero hindi naman totally ganon, parang may portion lang, may ratio, yung na may ratio na timpla po yung ating ECU kung paano niya ititimpla ng maayos yung hangin at gasolina. May default setting, ika nga. Ngayon kapag naiba po yung volume ng hangin, kagaya nga ng nagpalit tayo ng air filter, maninibago po yung ating ECU, at kung ano yung timpla niya dati, ganun pa rin. So dumami yung volume ng hangin, pero yung volume ng gasolina, dami ng gasolina ng pumapasok, humahalo sa hangin, is ganun pa rin. Mamamatay po or matatamaan po yung ano nyo, yung konsumo ng gasolina. Magiging magastos na po kayo sa gasolina, tataas po yung konsumo ng gasolina. So yan din po yung dahilan kung bakit yung iba nagpapalit po ng mga washable air filter, tapos magtataka sila kung bakit na iba yung konsumo ng gas, parang tumakaw sa gas, ganong bagay. So kung sakali mang mangyari sa inyo yon, reset na po kayo ng ECU tsaka TPS. Partner po kasing nire-reset yan, so mamaya explain ko pa rin po kung bakit. So yun, washable air filter, pag nagpalit ng air intake natin, tulad ng washable air filter, actually hindi lang washable air filter pati yung mushroom type, kasi iba din yung ano nun, iba din yung hangin nun, or iba din yung holes nun.
So yun yung tatandaan nyo. Basta anything, kahit na nga tinanggalan nyo ng air filter yan, reset pa rin kayo, di ba? Kasi yung iba may mga open na talaga, pero bira lang yung gumagawa nun. Bumubulupok na nun yung ano nyo pag walang air filter, di ba? So yun yung una natin sa intake ng hangin. Kapag nagpalit po tayo ng air filter na medyo malaki yung butas, malaki yung holes, kailangan po natin mag-reset ng ECU. Even kahit medyo tight yung butas, mas maliit kaysa sa stock. Pero actually yung stock na yung may may pinakamalit na butas kasi parang papel yung material niyan Ewan ko lang kung may material pa na mas manipis yung butas or mas maliit yung butas kaysa sa papel, no? Pero wala na siguro. So next question, baka may magtanong, baka kung stock naman yung papalit natin, halimbawa marumi na yung air filter mo, tapos papalitan mo siya ng bagong air filter pero katulad pa rin sa stock, kailangan pa bang mag-reset ng ECU at TPS? Masagot po dyan ay hindi na. Ako hindi na May iba na nire-recommend na kasi dumudumi daw yung air filter, di ba? Yung ECU, yung iba sabi nila yung ECU may kakayahang magbago ng konti yung timpla, pero kagaya na sabi ko, default yung setting niyan. Kahit dumumi po yung air filter natin, ganun pa rin po yung timpla ng ECU natin. So kaya naman kung pinalitan natin siya ng bago, hindi na natin kailangang i-reset yung ECU kasi ganun pa rin yung timpla niya. Hindi po binabago ng ECU, hindi po nag-a-adjust yung ECU depende sa depende sa dumi ng air filter or sa kondisyon ng air filter. Kaya nga may reset ng ECU at TPS kasi kung babaguhin mo man yung intake ng hangin mo or yung air filter, kailangan mo mag-reset di ba? Kailangan mo manual reset or pwedeng kahit sa MST Pro. Pero ako may paraan akong mag-manual reset. Nasa natin yan nasa video sa paglilinis ng throttle body. So yun, kung gusto nyo panoorin yung manual reset, nandun yung video. Hindi ko kasi maide-demo ngayon dahil lang tayo, road talk. Hindi ko alam yung tawag, road kwentuhan, ganon. So yun, pag nagpalit din ng bagong bagong air filter, kahit stock pa yan, no need na. Siguro po yung iba for peace of mind na lang din, kung kaya nagre-reset po sila ng ECU at TPS. Pero ako hindi naman nababago yung hindi naman nababago yung konsumo ng gas kasi syempre stock lang naman. Tapos na tayo sa intake. Ang haba ng intake natin. Ngayon sa exhaust naman tayo. Saan nga ba yung exhaust? Ito medyo dinidetalye ko guys. Medyo mainip. Siguro yung iba mainip kung hindi nagigets yung pinagsasabi natin. Pero para sa iba, alam ko makabuluhan yung sinasabi natin. Makabuluhan to kasi kung maintindihan nyo yung mga sasabihin natin, alam nyo kung kailan po tayo dapat mag-reset ng ECU at TPS. At nang sa ganon, idea kasi to knowledge kasi to. Baga pag nalaman nyo to, dadalhin nyo na to sa alam nyo na yung knowledge about dito. Kasi ako nung hindi ko alam, diba, sinishare ko lang yung knowledge ko. Kaya naman kung medyo napapahabaman tayo sa mga talk natin na to, gusto ko lang masyadong detalye para magets nyo talaga. Maganda kasi yung maintindihan mo. Hindi yung basta sasabihin ko na lang na pag nagpalit ng ganito, yun, okay na yun, mga ganon. Parang din yung tipong nag-tutorial ka pero nagkwento ka pero hindi naman detalye, baliwala rin. So ngayon proceed na po tayo sa sa exhaust. Yung intake, kung may intake may exhaust. Yung exhaust kung saan lalabas yung hangin po natin. So saan nga ba lumalabas yung hangin dito sa ating mga motor? Syempre unang may isip natin, tambutso. Alam ng iba, lumalabas dyan usok. Dahil may mga sasakyan na sobrang usok, no? Talagang piga mo, kada bomba, usok yung lumalabas lalo na sa mga mga lumang motor na usok. Pero kapag maganda yung kondisyon ng motor mo, hindi mo may usok na dyan pero hindi na visible, malinis na yan. Kung makikita nyo, hindi mausok yung mga motor na may magandang kondisyon. Magiging mausok lang yan kapag sabi nila pag boborok-bok na pag marumi na yung kondisyon, hindi na okay, nagfa-function ng maayos. Yun na yung time na yan, mausok na. So yun, exhaust. Hey, dami nating kwentuhan ngayon
exhaust, tambucho. Ngayon, magre-reset tayo ng ECU at TPS kapag pinalitan po natin yung ating mga muffler or tambucho. So sa mga hindi nakakalam, yung English ng tambucho, muffler ha. Kasi yung iba, pag sinabi muffler, alam nila yung maingay, di ba? Alam nila yung open pipe eh. Muffler, tambucho yan guys, English, kahit search nyo man. So ngayon, yun, kagaya na sinabi ko, pag nagpalit tayo ng tambucho, may mga pipe kasi sa mga tambucho natin, sa mga muffler natin, may ano lang yan, may nakaset na butas. So actually itong stock natin, yung butas niyan, yung dadaluyan ng pressure dyan palabas, isakto lang na mailalabas niya yung pressure mula sa ating mga makina, sa ating combustion chamber. Kasi pag pumutok yung hangin at gasolina natin, lalabas yan sa exhaust valve yung pressure. Siyempre yung pressure na yan galing sa pagsabog, maybe usok yan, usok. Siyempre sumabog eh, usok yan, carbon deposit, pressure, hangin. So yung lalabasan yan, kailangan tama lang yung butas. So yung stock natin, yung example na pinaka tamang butas, tamang default na butas para lumabas yung pressure na yon. So sinasabi kong pressure siya kasi galing siya sa pagsabog eh. Kaya lumalabas sa tambucho natin, di ba? Parang binubugahan tayo ng pressure. Hindi siya totally ano eh, usok eh. Parang binabaril ka ng unti-unti. Try nyo tumutok sa tambucho nyo. Kung na-try nyo nang tumutok, tapat nyo yung mukha nyo, mararamdaman nyo yung tinutukoy ko. Parang binabaril ng hangin. Ganun yan. So pag nagpalit tayo ng tambucho kasi, syempre aftermarket na tambucho, minsan gusto natin yung maingay na. Iba na po yung butas nyan, iba na po yung holes nyan. So kaya naman yung pressure maninibago. Imbis na dati yung pressure is sakto lang yung labas, ngayon dahil kung open pipe na yan, kung medyo malaki na yung butas nga, yung pressure parang ano, ang lakas ng labas niya. Kasi kailangan proportion din po yung pressure mula sa loob ng ating makina palabas. Naka-proportion din po yan sa kung ilan yung piston natin, ilan yung combustion chamber. Kasi sa ibang mga motor, marami silang piston, marami silang mga cylinder. Yon, cylinder. Yung iba, 4 na cylinder. Sa mga big bike, maraming cylinder yan. Pag maraming cylinder, syempre maraming piston. Pag maraming piston, syempre maraming pressure na kailangan ilabas din. Kaya naman, marami silang, yung iba, dalawa yung tambucho, marami yung ano, malalaki yung exhaust, also malakas yung tunog. Yun din, yung pinagkaiba. Kaya malakas yung tunog ng big bike, di ba? Konting harurot lang, malakas yung decibels niyan kasi kailangan niya ng ano, magandang pipe na ilalabas yung pressure mula sa loob ng ating mga makina. Ngayon, kung in-apply mo yung ano na yun, tambucho na yun para sa lower CC na hindi naman kailangan, maninibago yung ating mga ECU. Tatapangan ko yung gasolina, yung pressure ganito ganon, maninibago. Also, default pala yung setting ng ECU natin, hindi niya tatapangan. Maninibago, tatakaw tayo sa gasolina dahil yung exhaust natin tuloy-tuloy yung daloy, pero yung halo niya sa gasolina. So kailangan natin i-reset yung ECU at TPS para yung konsumo pa rin ng gasolina natin is ganun pa rin. Kahit nasabihin natin hindi naman yung exhaust yung hahalo sa gasolina eh, pinag-usapan kasi dito yung pressure eh. So maninibago pa rin yung ECU na tuloy-tuloy na yung labas ng pressure sa exhaust valve natin. Parang napansin ko malaki na yung ano, malaki na yung butas ng tambucho mga ganon. Tapos yung intake natin konti-konti lang. Ayan, matapang na yung gasolina mo, baka magastos ka na sa gasolina. Kasi tuloy-tuloy na yung ano eh, continuous na yung flow ng pressure. Maliit yung exhaust mo, tapos ang laki ng pipe mo, laki ng pressure palabas. So baka pumuputok-putok na yan. Yun din yung mga ano eh, mga pumuputok-putok no. Pag di na-reset yung ECU TPS, alam mong medyo pumuputok-putok yung ano eh, yung pumuputok. Kumbaga kung gusto mo lang dapat ng ano eh, maingay ng tambucho, pero yung tambucho mo papapak, parang may bumabaril. Tatawa ako dun, yung iba nakakagulat eh, pumuputok. So yun, isa yun sa sign na hindi po ano, maganda yung kinabit na exhaust or hindi po na-reset yung ECU at TPS.
kaya naman ganon, alanganin naman nasiraan to. So kapag ayun po yung ano sa ano natin, air intake po natin. So yung sa fuel, next po yung fuel, sa next video naman po yan. Haba ng kwentuhan natin no? So kung nakasubaybay man po kayo, smooth lang yung usapan natin dyan. Nandito na po kasi tayo sa pupuntahan natin, kaya naman puputulin ko na rin po yung kwentuhan natin. By the way, yung ECU TPS partner po yan, nire-reset. Hindi pwedeng TPS lang, hindi pwedeng ECU lang. Pag nag-reset po tayo ng ECU, damay na po natin yung TPS para smooth pa rin po yung ano natin. Kasi may kinalaman sa air and fuel mixture ratio. So yung hangin, kapag yung valve sa or yung gate sa throttle body natin hindi na maganda, hindi na natitimpla ng maayos ng ECU, apektado rin po ito. Yung piga natin dito hindi na match sa andar po natin. So yun yung dahilan kung bakit kailangan sabay po i-reset yung ECU at TPS natin. The more you click, the more you know. Air intake, exhaust, reset, ECU ng ating mga motor. Bye bye.